Andito ko ngayon para iparating sa inyo kung yung napakabuting pangako ng Lord sa ating buhay. Bawat isa sa atin, Amen. hindi lang sa ating katito, kahit lahat sa buong bansa, ito ay binigay niyang pangako para sa lahat. No? Bisan pa man dito sa aklat na ito, nakatugon doon sa mga Israelita yung mga pangako niya. Pero sabi nga ni Lord, sa panahon ngayon, hindi lang ang Israelita ang pinagpala. Sabi nga na isang pastor na nabasa ko doon sa Facebook, sabi nga niya, hindi na rin ngayon ang mga Israelite ang mapala, kundi tayo ng mga Pilipino, mas mapalad ngayon. Amen. Alam mo kung bakit? Kasi ang mga Israelita ngayon, pili lang sa kanila nakakilala ng Diyos. Pili lang sa kanila at kinikilala na si Jesus Christ ay Diyos. Hindi katulad sa atin ng mga Pilipino, halos 100% sa atin dito, mga Christian, kinikilala na si Kristo ay Diyos. Amen. No? Kaya, dumago tayo dito sa Book of Exodus, na kung saan yung mga Israelita nilabas ni Moises doon sa ito. No? Kung saan si Moises nag-alinlangan siya na pangunahan yung paglabas ng mga Israelita doon sa ito. Kasi alam niya na wala siyang Panginoon, higit sa lahat, yung mungo. Pero ang sabi na Diyos, huwag kang mag-alala. Pasamahan kita ng iyong kapatid na si Aaron. Si Aaron ang silbing iyong bibig. Amen. Kaya sabi niya, huwag kang mag-alala sa lahat ng bagay na ito kasi andito ako sa iyo tabi. Hindi man kita pababayaan at hindi rin kita, at tutulungan kita at hindi rin kita pababayaan. Amen. Kaya, ang nangyari, inilabasan ni Moises ang mga Israelita doon sa Ehipto. No? Kaya, naglalakbay sila doon sa ilang. Kaya, ang sabi ng Lord kay Moises, huwag kang mag-alala. Kasi kahit sa dilim, sasamahan na kita. Amen. No? Kaya ang pangako ng Diyos, hindi niya, tinumpan ng Diyos ang pangako niya kay Moises. Habang ang mga Israelita naglalakad, sinabayan sila ng ilaw, kung yung ilaw rin ko diyan Diyos. Amen. Kaya masakot lang, dati ng punto kasi ang mga Israelita, likas na talagang matigas sa ulo. Tulad sa atin, kahit sa atin dito, mayroon din talagang matigas sa ulo sa atin. No? Kaya yung katigasan natin ng ulo, dapat alisin na natin yan. Huwag natin gayahin ng mga Israelita na sa katigasan ng ulo nila, itinakol sila ng Diyos. No? Sipin mo, binigay na sa kanila ang lahat, hindi pa sila nakontento. Kaya sinisip pa nga nila si Moises, buti pa hindi pa kami inalis doon sa Ehipto, kasi kahit anumang oras nakakakain kami. Kasi nung nasa ilang sila, nung nasa Sinai na sila, nagugutom na sila ng uhaw kasama ang kanilang mga hayop. Kaya sabi nga ng mga Israelita, ito ba ang pangako mo sa amin? Nagugutomin mo kami, uhawin kasama ang mga hayop. Kasi Moises, gusto na nilang batuin si Moises, pero ang ginawa ni Moises, lumapit sa Lord. Kaya, ang Panginoon hindi na katubili, binigay sila, di ba? Naalala niyo sa Exodus na pinalo ni Moises ang bato para bumuo sa tubig. Kaya, ang time na yan, nabigyan ng mga tubig at pagkain ng mga Israelita, kaso lang hindi pa sila nakontento. Hindi lang nakontento. Kaya sa ating mga kapatid, silapin natin na magkaroon tayo ng contentment sa sarili natin. No? Amen. Huwag yung binigyan ka lang ng para hanggang sigo, kunin mo pa. Karamihan marami sa atin yan, hindi man. Wala man sa atin dito, pero sa iba mayroon. No? Kaya, kung ano yung binigay sa atin ng Diyos, pasalamatan natin. Amen. No? Kaya, ang sinasabi ka ng mga Israelita sa kanila, at ito bang pinangako mo sa akin na ilabas mo kami sa Ehipto para pupunta sa lupang pangako? Nasaan na yung lupang pangako sinasabi mo? Na nagugutom kami ng uhaw. Pero ito lang pagkakamali ni Moises. Inangkin niya, hindi sa kanya. Kaya pinarusahan si Moises ng Diyos. Kaya yung pangako ng Diyos kay Moises kasama sa Israelita na makarating sa Kanaan sa lupang pangako, hindi nakahating si Moses doon. Kahit sa kanyang kasalanan sa Panginoon, inangkin niya hindi sa kanya. Ang sabi ni Moses, ibinigay ko na sa inyo ang lahat. Binigay yung pagkain, binigay yung tubig, binigay lahat. Bakit niyo ako sisihin? Bakit niyo ako babatuhin? At doon nagagaling ng Diyos kay Moises. Kaya si Moises,
sabi ng Panginoon, pupunta ka sa bundok ng Sinai. Ipakita ko sa iyo ang lupang pangako na dapat sana papuntahan mo. O dahil sa ginawa mo, hanggang dito ka na lang. Kaya nung nagkailan mga kapatid, no, kung ano man ang pangako at ibinigay sa atin ni Lord, huwag natin sarilihin yan. Halimbawa na sa mga estudyante. No? Kag-aaral kayo, nag-self-supporting kayo, sasabihin ninyo, nakapagtapos ako sa pag-aaral kaya sa magsisikap ko. Gawa ko po, nagsisikap ako, pero mga kapatid, hindi mo magagawa yun kung walang Lord. Amen. Kaya dapat sa inyo, pasalamatan ninyo ang Lord na dahil sa pagsisikap ninyo, pagtitiis, nakapagtapos kayo sa pag-aaral, nakamit ninyo kung ano yung gusto ninyo mga kurso, huwag niyong angkinin na binigay sa inyo ni Lord sa sarili niyong sikap. Kasi wala kayong karapatan angkinin yan, kasi ang lahat ng bagay dito sa mundo nanggagaling kay Lord. No? Kasi kaya sa atin, grabe paghihirap ko noon, naghihirap ako. Nag-self-supporting ko sa pag-aaral, dito, nagpagtapos ako ng pagkaro, nagpagtapos ko ng teacher. Wala nang magulang na tumutulong sa akin, kundi ako sa sarili ko. Karamihan yan, maririnig mo. Pero ang totoo niyan, ang Diyos ay may gawa para ka makapagtapos. Amen? Amen. Kaya yun ang natin dyan, itak natin sa ating isip na lahat ng bagay nanggagaling kayo, hindi sa atin. Kahit magsusumikap pa tayo. Kahit anong sikap natin, isunsum pa natin ang ating ulo sa pagsusumikap. Kung wala ang Lord sa buhay natin, useless ang lahat. Kasi ranas ko yan eh. Ranas ko mga buhay-buhay ng ganyan. Yung bang magpapasikat ka dahil sa sarili mo, susumbat mo pa sa magulang mo na walang kayong kwentang magulang, kung hindi ako nagsisikap, hindi ako magpagtapos. Marami akong narinig mga kabataan na ganyan, mga anak. Nung nakapagtapos, bahala kayo sa buhay nito, nagsisikap naman ako. No? Kaya mga kapatid, huwag natin gayahin na angkinin ang sa Diyos. Yung binigay ng Diyos ito, pasalamatan natin yan. Kasi wala tayong magagawa kung wala ng Diyos sa buhay natin. Kaya ako, sa edad kong ito, isa lang ang pinanilitin, ang inaantay kong pangako na yun, ang pinakadabit ang pangako para sa akin na binigay ni Lord na pangako. Isa lang ang pangako talaga na inaasam ko na sana Lord, yung pangako na yan, makamtan ko. Hindi mo ngayon sa kabila ng mundo. Anong purpose kahit nandito tayo? Di ba? Andito tayo. Kasi may inahangad tayo. Kaya ako, ang pinakadabis talaga ang pangako ng Diyos na tumatak sa isip ko, puso ko, yung pangako niya na ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Amen. John 3:16. Yan na talaga ang pagdabis para sa akin. Kasi pagka ang alam ko na yung sa pangako niya sa John 3:16 na ibibigay niya kung maniwala ka na at magsisi, ibibigay niya sa iyo ang buhay na walang hanggan. Kaya nandito tayo kasi dahil dyan sa John 3:16 na yan eh. Kung wala yung John 3:16, nandito kaya tayo. Wala, kasi inisip natin ang kaligtasan sa kabilang buhay. Wala namang kaligtasan na pagbuhay pa tayo eh. Kundi nandun na tayo sa kabilang buhay, doon natin makamtan ang buhay na walang hanggan. Amen. Paano natin makamtan ang buhay na walang hanggan kung malaking pagkukulang natin sa Diyos? Kulang tayo sa gawa. Ang bunga natin bulok. Kaya sikapin natin ang bunga natin. Di ba pag namili tayo ng putas, bibili natin yung makinis? Kailangan pag umarap tayo sa Diyos, kailangan makinis, hindi magkasupang. Kasi pag umarap tayo sa Diyos na magkasupang, wala. Kaya kailangan din natin magiging matapang tayo. Maging matapang tayo sa lahat. Matapang tayo sa mga pagsubok, matapang tayo sa lahat ng bagay, matapang tayo umarap sa paghihirap. No? Amen. Sabi na Sister Morena nila, kailangan ng pagtitiis. Kasi ang pagtitiis, doon na malapit ang katotohanan. Kasi kung hindi ka marunong mag-bless, wala. Mahirap ang buhay. No? Kasi kung ikaw mismo sa sarili mo, kulang ka sa pananampalataya, kulang ka sa
Dedikasyon sa sarili mo. Wala talo ka. Matulad kay Pedro na sa malkuting hangin lang. Nalala ko yung sinasabi ni Kuya Sam na nag-promise siya na nakita niya si Jesus doon sa Matthew 7 na tayo. Hindi ako nagkakamali. Na naglalakad si Kristo doon sa laga. Pero sabi ni Pedro, Panginoon, pwede ba akong lumapit yan? Gusto ko rin lumagad sa tubig. Sabi niya, lumapit ka, Pedro. Pero nakaramdam si Pedro, kahit kunting hangin lang, natakot si Pedro. Kaya kung dito siyang lumubog. Kaya ganyan din tayo sa mga kapatid. Huwag tayong matakot sa mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Kailangan gulat tayo ng loob. Huwag tayong lulingon sa kung mga distraction sa ating likod. Kasi yan ang magpapahamak sa atin. Kasi lagi natin tandaan ang pangako ng Diyos ay natutupad, hindi naman katulad sa binata yan na nanliligaw. Na pag nakaharap ng isang babae, sasabihin niya, uliw. Pagpunta naman sa isang babae, uliw. Lima na sila, uliw palagi. Hindi ganun ng Diyos. Kaya Diyos, tandaan niya yan. Pag may lalaki na lumapit sa inyo, uliw. Huwag kayo magtitiwala dyan. Ha? Ang Diyos, pag sinasabi ng Diyos na uliw, ikaw lang talaga. Amen. Pag sinasabi ng Lord na ikaw pagpalain kita. Pero ang pagpapalaan ng Diyos, hindi na kukuha yan sa pasipasimba. Ang pagpapala ng Diyos, bibigay din sa iyong gawa, sa iyong puso. Kailangan mo gusto mong pagpalain. Una, huwag mong kalimutan si Lord. Amen. Magbigay ka mo ang nararapat. Amen. Pangalawa, sikapin mo na maging mabuti kasi kapwa. Amen. No? Alam mo, parang gusto kong ayaw umalis dito. Ganun pala, no? Pag yung sobrang kasi excited, kagabi, hindi talaga ako nakatulog. Iniisip ko na just tayo tumayo dito sa main. Sabi ko, ano kaya yung gagawin ko? Na parang nalilito ako, sabi ko si Pastora talaga, binigyan na naman niya ako ng problema. Binigyan na niya ako ng problema. Hindi bale, yung problema na yan, kasama yan na pagkaroon sa akin ni Lord. No? Kasi alam ko na si Pastora malaking ang bagyan sa buhay ko. Kasi kung hindi dahil sa kanya, ewan ko lang kung makatayo pa ba ako dito sa kumpito na to. Isipin mo, nung nanghina ako, gusto ko na ngayon magsimba. Alam mo kung bakit sa totoo lang? Doon ako nakikinig sa mga, sa Facebook na lang, yung pala. Ay, ito pa, nung binata pa ako, ibutin talaga ako na, sisimba ligo-ligo. Tapos alam mo kung bakit ako masipag-masimba doon sa ibang church dati? Kasi kasama ko yung mga mother na, yung mga elders doon. Pinupuri nila ako palagi. Napakabuti naman ni Ronnie. Kasi hindi naninigarilyo. Sana ikaw maging asawa ng anak ko. Totoo yan. Pero ngayon, may GC kami mga classmates ngayon. Sabi sa akin, Ronnie, ano ba trabaho mo ngayon? Sabi ko, full-time pastor ako. Full-time pastor ako. Sabi niya, amen. Ngayon, ang tawag mo sa akin, hindi na Ronnie tawag sa akin sa GC. Pastor, good evening. Pastor, good morning. Pero diba, marami. Sabi ko, kahit malaging pagkukulong kay Lord, pasalamat pa rin ako na kahit paano, pa rin tumatawag sa akin ng pastor. Sabi ko, huwag na lang yung tawagin ng pastor, tawagin na rin yung brother. Kasi parang nailan ako tawagin ng pastor. Kasi ang tunay ng pastor, hindi na-delay. No? Di ba? Kasi on time. Kaso lagi kami late. Minsan, ano na lang, 30 minutes, bago matapos. Pero sabi na nila, it's better late than never. Pero sa tingin ko, hindi maganda eh. Kaya sabi ni Lord, sige, ang pagpapalay bigay ko sa inyo, 1/3 na lang. Kahit 30% na lang natitira eh. Ang ibang pagpapalay bigay ko doon sa present lagi na on time.
Kaya magpapalag kayo mga tayo kasi ang pagpala dapat na para sa amin napunta sa inyo. Amen? Magandang umaga sa inyo lahat.